Tahimik ang baryo ng Tagaytay Norte. Pero sa katahimikang iyon, palihim na gumagapang ang mga bulong-bulungan tungkol sa nilalang na dumadapo sa bubong paggabi, naghahanap ng sanggol sa sinapupunan. Nang umuwi si Claire, isang buntis na iniwan ng kanyang nobyo sa Maynila, hindi niya inakalang hindi lang lungkot ang haharapin niya, kundi ang halimaw na matagal nang naninirahan sa kanilang baryo. Sa unang linggo pa lang, gabi-gabi na siyang ginigising ng pakpak na humahampas sa hangin, ng mga gasgas sa bubong, at ng malamig na hangin na parang may kasama. Pero ang kinatatakutan niya ay dumating nung isang gabi. Habang natutulog siya, may dumungaw sa bintana mata na pula at ngiti na may laway na malansa. "Claire!" Sigaw ni Elena, ang nakababatang kapatid ni Claire, habang ginigising siya. Basang-basa ng pawis si Claire, nanginginig. Sumangguni sila kina Mang Celso, ang albularyo. Hindi basta multo ang gumagambala sa inyo. Isa itong manananggal. At ang gusto niya ay ang dinadala ni Claire. "Anong dapat naming gawin?" Tanong ni Elena, nanginginig sa takot. Bawat manananggal, bago siya lumipad sa gabi, iniiwan niya ang kalahating katawan niya kung saan siya nagtatago. Kung matagpuan niyo ito, lagyan niyo ng asin ang tiyan nito. Hindi na siya makakabalik. Mamamatay siya bago sumikat ang araw. 12:00 ng gabi. Habang si Claire ay nakakulong sa loob ng bahay, pinaligiran ng asin, among, bawang at buntot, pagi si Elena naman ay nagsimulang maghanap sa paligid. Tahimik ang gabi, maliban sa paghuni ng uwak at tunog ng pakpak sa malayo. Sa may likod ng sementeryo, narinig niya ang mabigat na hinga. Dahan-dahan siyang sumilip sa damuhan. At doon niya nakita isang putol na katawan ng babae nakaupo. Bukas ang tiyan, may bumubulwak na laway. Kalahati lang ito, walang kalahating katawan pataas. Nilapitan ni Elena, nanginginig pero desidido. "Para sa ate ko," sigaw niya sabay buhos ng asin sa laman loob. Sa mismong oras na yon, habang palipad na ang manananggal papunta kay Claire, sumigaw ito sa ere, napahinto, at nagsimulang masunog ang balat nito habang umiikot sa himpapawid. "Ah!" Nagliyab ang pakpak, nabiyak ang laman at bumagsak sa harap ng bahay si Claire, isang sunog na nilalang na kalahati. Si Elena, dumating ilang sandali matapos iyon. Yakap ang kanyang kapatid habang pareho silang umiyak. Kinabukasan, wala na ang katawan ng halimaw, pero sa sulok ng bintana ng bahay nila may naiwan na marka. Isang kuko, at sa ilalim nito may sulat sa dugo.